Ang ibig mong sabihin, nakipagkasundo siya sa demonyo. Sa murang edad. Paano niyang nagawa yun? Hindi ba nangangailangan ng matinding kapangyarihan at koneksyon ng pagsasagawa ng ritual sa pakikipagkasundo? Tanong ni Omar. Sa tingin ko naman, hindi pakikipagkasundo ang ginawa ni Marcus. Buong buhay ko siyang kasama. Ni minsan, hindi ko nakitang nagsagawa ng ritual si Marcus. Ewan ko lang kung may alam na ritual ng pakikipagkasundo yan. Tugon ni Luciano. Dahil wala itong natatangdaang ritual na ginawa si Marcus para makuha ang panig ng demonyong gabay. Sa totoo lang, ito ang kinakatakot ko, Luciano. Baka dumating ang panahon na hindi na makontrol ni Marcus ang kanyang gabay at tuluyan siyang lamunin ng kadiliman. Wika ni Omar. Sinisigurado ko sa'yo na hindi mangyayari ang sinasabi mo. Dahil ang aral na nakabalot sa pagkatao ni Marcus ay mula sa Diyos. Tugon ni Luciano. Muling binalikan ng dalawa ang binata upang tignan ng kalagayan. Nakahinga ng maluwag si Luciano dahil unti-unti nang bumubuti ang lagay ni Marcus. Makalipas ang 2 araw, laking gulat ng tauhan ni Omar. Dahil pagpasok nito sa silid na tinutulugan ay wala na ang binata. Dali-dali itong pumunta sa kubo ni Omar at pinaalam ang nangyari. Anong ibig mo sabihing wala na sa silid? Imposible. Mahina pa ang katawan nun. Hindi pa siya pwedeng maglakad-lakad. Wika ni Omar. Dali-dali niyang hinanap ang binata sa paligid ng baryo. Laking pasasalamat nito nang makita si Marcus na nakatayo sa lilim ng malaking puno ng lamyo. Ano bang ginagawa mo dito? Hindi ka pa pwedeng tumayo. Masyadong malakas ang kamandag ng balingayaw na pumasok sa katawan mo. Wika ni Omar habang naglalakad papalapit kay Marcus. Wala na po kayong dapat alalahanin. Maayos na ang pakiramdam ko. Medyo nanghina lang yung tuhod ko pero ayos na. Ilang sandali na lang makakabawi na ako ng lakas. Tugon ni Marcus. Maya-maya ay dumating si Luciano. Hinihingal ito. Sa kadailanang ang buong akala niya ay may kung anong nangyari kay Marcus. Akala ko naman kung ano nang nangyari sa'yo eh. Sa susunod magpaalam ka. Alam mo namang marami nag-aalala sa'yo dito eh. Wika ni Luciano. Ayan ka na naman, Manong eh. Hindi na ako bata kaya huwag kang mag-alala. Wala namang mangyayaring masama sa akin eh. At isa pa, magaling na ako, no? Kagabi kasi, may napanaginipan ako. Dito mismo nangyari yun, no? Sa malaking puno na to. Tugon ng binata. Dito lalong nag-alala si Luciano. Dahil ang bawat panaginip ng binata ay may kahulugan. Kadalasan ito ay isang pangitain. Sabihin mo sa amin ang panaginip mo. Pero hindi dito. Tara, bumalik na muna tayo sa kubo nang makakain ka. Wika ni Luciano. Kaagad namang sumunod ang binata sa sinabi nito. Habang naglalakad, nasa likod ni Marcus sina Mang Omar at Luciano. Hindi maiwasang magtanong ni Omar kung bakit gano'n na lang ang pagpapahalaga nito sa panaginip ng binata. Kung hindi mo mamasamain, maaari ko bang malaman kung bakit parang napakahalaga ng panaginip ni Marcos sa'yo? Tanong ni Omar. Ang panaginip ni Marcos ay kadalasang may kahulugan o hindi kaya naman isang propesiya na kadalasan nagkakatotoo. Kakaiba ang kakayahan ng binatang yan. Parang pinaghalong husay ng isang druid at isang manggagamot. May kakayahang makipagtuo sa demonyo at makakita ng hinaharap.
Tugon ni Luciano. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa kubo. Habang kumakain, pinaliwanag ni Marcos ang panaginip. Ayon sa binata, nakita nito ang sariling nakatayo sa lilim ng malaking puno habang pinagmamasdan ang paglalaban ng dalawang nilalang. Isang lalaking nakasuot ng pulang damit. May nakataling tela sa noo at mga braso. Kung titignan ay mga talandro. May hawak itong sibat sa kanan at basto naman sa kaliwa. Samantalang ang kalaban nito nakasuot ng puting damit. May mahabang balbas. Walang hawak na sandata. At sa tuwing hinahawakan nito ang mga bagay sa paligid ay kagad nalulusaw. Kapag kinukumpas naman ng lalaki ang kamay, nagdudulot ito ng malaking pinsala sa katawan ng katunggali. Tuluyang natalo ng lalaking nakaputi ang lalaking nakapula. Nakalas ang lahat ng mga talandro at gamit nito sa katawan hanggang sa tuluyang mamatay. Napahinto si Omar sa pagkain dahil sa alam nito kung ano ang sinasabi ni Marcos. Ang nakita mo sa iyong panaginip ay isang kaganapang nangyari. Maraming taon na ang nakakaraan. Bago pa man maitatag ang baryong ito, naglaban ang dalawang malakas sa Bertudes sa mismong lugar kung saan nakatayo ang malaking puno. Ang lalaking nakapula, ang mananambal na naligaw ng landas na nagngangalang Ponciano, at yung isang ukluban, walang iba kundi ang tatay ng iyong ina, si Maestro Margalio. Wika ni Omar. Mariing nakinig si Marcos sa mga kwento nito. Sa unang pagkakataon ay nagkaroon ng interes ang binata sa mga lumang kasaysayan. Kaya naman sinenyasan ni Luciano si Omar na ipagpatuloy ang kwento. Ayon dito, ang lolo ni Marcos ang kinilalang pinakamalakas sa Bertudes sa lugar. Ngunit wala itong kakayahang manggamot. Pero sa kabila ng kakulangan, nagagawa naman itong ipagtanggol ang kanyang baryo gamit ang kakayahan. Sa ganung paraan, ginalang at kinatakutan ng ibang may kakayahan si Maestro Margalio hanggang sa dumating ang araw. Ginulo ng isang manggagamot ang kanilang lugar. Alam nitong walang kakayahang manggamot ang tagapangalaga ng lugar na yun. Kaya gumawa ito ng paraan upang taniman ng sakit ang mga taong nakatira sa lugar. Walang nagawa si Maestro Margalio kung hindi humingi ng tulong sa mga kakilalang manggagamot. Ngunit wala ni isa sa kanila ang dumating para sumaklolo. Hanggang sa biglang nagpakita itong si Ponciano, nag-alok ng tulong. Hindi naman tumanggi ang maestro dahil na din naaawa ito sa sinapit ng kanyang baryo. Ngunit lingid sa kaalaman ng matanda na ang taong nag-alok ng tulong ay siya ding dahilan ng pagkakasakit ng mga taga roon. Ginamot nito ang mga tao at nakahinga ng maluwag ang maestro dahil gumaling ang mga taga-baryo. Ngunit laking gulat nito nang biglang maningil ang manggagamot. Wala nang nagawa ang mga residente kung hindi magbayad ng tinuturing nitong halaga. May ilang hindi nakapagbayad. Napansin ni Maestro Margalio na bumalik ang sakit ng mga ito. Sa pagkakataong iyon ay lalo pang lumala. Samantalang ang mga nagbayad naman ay tuluyang gumaling. Dito na nagsimulang maghinala ang maestro. Kaya naman binantayan nito ng mabuti ang manggagamot. Hindi nga nagkamali ang matanda dahil siya mismo ang nakarinig nang sabihin nito na pinagkakakitaan nila ang mga tao sa baryong iyon. Nagalit ng husto ang matanda. Kinumpronta si Ponciano. Pilit itong pinaalis sa baryo, ngunit tumutol ang ilan sa mga residente, lalo na ang mga nagawa nitong pagalingin.
Bakit kayo nagpapabulag sa maling paniniwala? Pinakitaan lang kayo ng kaunting kabutihan. Naniwala na kayo kagad. Wala kayong alam kung ano ang totoong nangyayari. Sinasabi ko sa inyo na ang taong nagpapagaling sa mga karamdaman ay siya ding nagbibigay ng sakit. Wika ni Maestro Margalio. Ngunit wala ni isa sa mga tao ang naniwala sa matanda. Mas pinanindigan ng mga tao ang isang manggagamot na noon pa lamang sumulpot sa kanilang baryo. Sa kabila ng ilang ulit na babala ng matanda, hindi pa rin naniwala ang mga taga-baryo. Patuloy na tinangkilik ng mga ito ang ginagawa ni Ponciano. Ngunit isang binata ang naniwala sa matanda. Ang tanging nakaligtas sa sakit na ibinigay ng dayuhang manggagamot. Ito ay walang iba kung hindi si Omar. Sa paglipas ng panahon, hinayaan lang ni Maestro Margalio ang mga taong maging bulag sa pag-asang isang araw. Magigising ang mga ito sa panlilin lang na ginagawa sa kanila ng isang huwad na mananambal. Ngunit habang tumatagal, lalo lang lumalala ang nangyayari. May ilang ding namamatay, lalo na ang walang kakayahang magbayad sa panggagamot. Dito na nagsimulang kumilos si Maestro Margalio. Nasa 15 taong gulang pa lamang si Omar ng mga sandaling iyon. Nakikita nito ang totoong nangyayari, ngunit wala pang sapat na kakayahan si Omar upang tumulong sa kanya. Hanggang sa hindi na ito makatiis sa mga nagaganap, sinubukan nitong atakihin si Ponciano gamit ang natutunang aral kay Maestro Margalio. Ngunit dahil mahina pa ang kakayahan ng binata, mabilis itong natonton ni Ponciano at ginantian. Kamuntikang mamatay si Omar dahil sa ginawang pag-atake ng huwad na manggagamot, bagay na nakapagpagalit kay Maestro Margalio. Wala na itong pakialam sa iisipin ng mga tao. Sinugod nito si Ponciano, walang pagdadalawang isip na pinatay gamit ang kanyang kakayahan sa panghuhuklob. Nalaman nito ng mga taga-baryo at inusig ang maestro. Ngunit pinagtanggol ni Omar ang matanda. Dahil nag-iisa at wala pa sa hustong gulang, walang naniwala sa binata. Nilabanan ng ilan si Maestro Margalio at dahil sa ayaw ng matandang makasakit na mga taga-baryo, pinili nitong umalis sa lugar. Sumama naman si Omar sa kanya. Nagpatuloy sa pagsasanay kasama ang matandang hukluban. Kakaibang kaalaman ang itinuro nito. Maliban pa dito, may kakayahang manggamot si Omar, kaya higit na mas malakas ang tinaglay nitong aral, kombinasyon ng panghuhuklob at pananambal. Tandaan mo, Omar, ang panghuhuklob, isang lumang kaalaman na maaaring maging sumpa o kagalingan. Nasa taong may tangan ng kaalamang ito kung paano niyang gagamitin ng kaalaman. Wika ni Maestro Margalio. Sa mga hindi nakakaalam, ang panghuklob, hindi likas na kaalaman. Ito ay isang sumpa mula sa mga bathala. Ang bawat kumpas o hawak ng isang hukluban maaaring magdulot ng kamatayan sa taong patutungkulan nito. Ang mga manggagamot na tinamaan ng sumpa nawawalan ng kakayahang manggamot o magpagaling kahit pa ng pinakasimpleng pinsalang dulot ng mga tao. Sa kabila ng lakas sa taglay ng mga ito, wala itong saysay, lalo pa kung wala kang kakayahang magpagaling kahit ng sarili mong pinsala. Ito ang masaklap na nangyari kay Maestro Margalio. Mabuti ang hangarin nitong makatulong sa kapwa, ngunit hindi ito naunawaan ng kanyang mga kababaryo
Saka na lang lubusang napagtanto ng mga ito na totoo ang sinasabi ng matandang hukluban. Ilang araw matapos mapatay ng maestro ang kalaban, unti-unting nawala ang salot na lumukob sa buong baryo. Isa-isang gumaling ang mga tao, ngunit hindi na nabura sa kanilang isipan ang mga naganap. Pinalabas ng mga naiwang tagasunod de Ponciano na si Maestro Margalio ang may gawa ng sakit. Nagtanim ng galit sa kanya ang mga tao. Dahil dito, walang tigil na tinugis ng mga tao ang matandang hukluban. Tanging si Omar lang ang lubusang nakaunawa ng totoong nangyari. Kaya pinagtanggol niya ito ng sariling buhay. Nakalaunan ay hindi rin nagtagumpay dahil nga sa nag-iisa ito, walang sapat na kakayahan. Namatay ang matanda sa kamay ng mga taong matagal na panahon niyang ipinagtanggol at pinangalagaan. Balik tayo sa kasalukuyan. Sa malaking punong ito mismo naganap ang laban sa pagitan namin ng mga taong nais pumatay kay Maestro. At dito din mismo sa lugar na ito, nararamdaman ko na minsan sa aking buhay, wala akong kwentang tao. Hindi ko man lang napangalagaan ang kaisa-isang taong nangalaga at nagturo sa akin ng lahat ng kalamang meron ako ngayon. Wika ni Omar habang nakatayo sa lilim ng malaking puno. Nakakalungkot pala yung nangyari sa lugar na to, no? Pero, paano mong nakuha ang tiwala ng mga taong minsan ang lumaban sa inyo? Tanong ni Marcos. Umalis ako sa baryong ito ng ilang taon. Ginamit ko ang mahabang panahon upang magsanay. Pinaglaanan ko ng mahabang oras ang pagpapalago ng aking kaalaman hanggang sa naging handa na ako sa pagharap sa mga tao. Binalikan ko sila upang usigin sa ginawa nila kay Maestro. Ngunit nang makabalik ako sa lugar na ito, hindi ko inaasahan ang aking daratnan. Tugon ni Omar. Dagdag pa nito, nakita niyang nasa matinding krisis ang baryo. Maraming nagkakasakit. Halos wala nang makain at ang ilang residente namamatay dahil sa sumpa ng isang mambabarang. At dito na pumasok si Luchibar, tama ba? Wika ni Luciano. Laking gulat ni Omar nang bigla itong magsalita. Tama ka, Luciano. Si Luchibar ay isa sa mga dating galamay ni Ponciano. Hindi natanggap ang kamatayan ng kinilalang guro, kaya mga taga-baryo ang binalikan at sinubukang ubusin. Nang mga panahong ito nakilala ko ang iyong ama, Marcos. Binata pa si Mang Rodrigo ng mga panahong yon at hindi may tatanggi ang angking husay dahil laganap na ang nagawa niya sa mga karatig baryo. Wika ni Omar. Alam na ni Marcos ang tungkol sa kwentong ito. Kaya naman hindi na kinakailangang ulitin ni Omar ang pagsasalaysay. Lubusang naunawaan ng binata ang dahilan kung bakit naging mahalaga ang kanyang ama sa mga taga-baryo. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, isa sa mga residente ang humahangos na dumating. O Pilo, anong nangyari? Bakit napakaputla ng mukha mo? Tanong ni Omar. May nangyari po sa mga kaalyado natin sa kabilang baryo. Sinalakay po sila ng napakadaming insekto. Hinala ko, gawa po yun ng mga mambabarang na kasama na Luchibar. Nagkatinginan ang tatlo sa mga narinig. Dali-daling kumilos ang mga ito upang puntahan ang sinasabing lugar ng kasama ni Omar. Akmang papaalis na ang mga ito nang biglang pigilan ni Luciano si Marcos. Hindi ka pa maaaring sumabak sa laban, lalo pat hindi pa lubusang gumagaling ang katawan mo mula sa kamandag na dulot ng isang mambabarang. Magpaiwan ka muna, Marcos. Ako na ang bahala. Wika ni Luciano.
Ngunit hindi nito nagawang pigilan si Marcus. Alam mong magsasayang ka lang ng oras kakapigil sa akin, Manong. Kaya hayaan mo na lang akong sumama. Isa pa, kamandag lang naman ang puminsala sa katawan ko, hindi tigal po. Kaya nga mabilis ako nakabawi, hindi ba? Tugon ni Marcus. Napailing na lang si Luciano dahil alam niyang walang patutunguan ang pakikipagdiskusyon sa binata. O siya, sumama ka. Pero wag mong puwersahin ang sarili mo. Ayokong akayin kita pabalik sa baryong to. Wika ni Luciano. Matapos ang pag-uusap ay kagad nang umalis ang pangkat. Binalaan sila ni Pilo na maaaring alam na ng kalaban ang kanilang pagdating, kaya mahihirapan ang mga itong hanapin sila. Medyo mahihirapan tayong alamin kung nasaan ang mga kalaban dahil sa kaalaman nila sa sabulag. Kaya hindi na naituloy ni Omar ang sasabihin. Bigla nitong naramdaman ang napakadilim na puwersa na nagmumula kay Marcus. Wala kang dapat alalahanin, Manong. Ako at ang kaibigan ko na ang bahala. Drogo, ituro mo sa amin ang kinaroroonan ng kaluluwa ng mambabarang. Wika ni Marcus. Nanlaki ang mga mata ni Omar nang biglang lumitaw sa tabi ni Marcus ang isang nilalang na may ulo ng dragon at katawan ng tao. Mahabaging lalaon. Hindi demonyo ang isang to, kundi isang mataas na uri ng celestial. Paano niyang nagagawang itago ang totoong pagkatao kay Marcus? Wika ni Omar. Hindi ko din alam, Omar. Magpasalamat na lang tayo dahil kakampi natin ang isang to. Wika ni Luciano habang pinapanood si Marcus. Patuloy nitong kinakausap ang kaibigan na tila nakikipagkasundo. Ilang sandali pa ay tumawa ito ng malakas at biglang naglaho. O Marcus, anong gagawin ng isang yun? Saan siya pupunta? Tanong ni Luciano. Malalaman natin mamaya ang resulta. Sa ngayon, antayin na lang muna natin yung pagbabalik ni Drogo. Tugon ni Marcus. Naupo ang mga ito sa isang tubaan. Inantay ang pagbabalik ng kaibigang si Marcus. Hindi naman mapigilan ni Omar ang sarili. Naitanong nito sa binata ang tungkol kay Drogo. Wag mo sanang masamay ng tanong ko, Marcus. Pero si Drogo, alam mo bang isa siyang demonyo? Wika ni Omar. Napalingon si Marcus sa kanya. Tumawa ng malakas. Oo, nakikita mo ba yung selyong to? Yan ang marka ng aming kasunduan. Hindi siya aalis sa tabi ko hanggat hindi nakukuha yung kaluluwa ko. Biro lang. Eto naman, alam kong demonyo si Drogo, pero wala kayong dapat alalahanin dahil nasa ilalim siya ng pangalaga ko. Tugon ni Marcus. Hindi naman sa nag-aalala kami, pero hindi mo din maaalis sa amin ang takot na baka sa bandang huli, konsumuhin ka ng kadilimang bumabalot sa kanya. Muling wika ni Omar. Hindi mangyayari yun. Dahil kung yun ang totoong pakay ni Drogo, dapat kinuha niya na ako eh. Nung mga panahong wala pa akong malay. Sa totoo lang, nagtataka din ako sa inaasal ni Drogo eh. Pero hinahayaan ko na lang yung tadhana na kusang magpakita ng sagot sa akin. Tugon ni Marcus. Napagtanto ni Omar na tama ang sinabi ng binata. Dahil kung talagang balak nitong kunin si Marcus, gagawin niya ito sa mga panahong wala pang kakayahang ipagtanggol ng binata ang sarili. Ilang sandali pa ay tumayo na si Marcus. Naglabas ito ng kwintas sa kanyang bulsa
nagawa naman sa itim na bato. Ayon kay Luciano, ang bagay na yon ay isang kasangkapang ibinigay ni Mang Rodrigo para mabilis na mahanap ang kinaroroonan ng kalaban. Mukhang naiinip na si Marcos. Tara, tumayo na kayo. Ituloy na lang natin ang inuman pagkatapos nito. Wika ni Luciano habang sinusundan palabas ng tubaan si Marcos. Patuloy na naglakad ang mga ito hanggang sa isang lalaki ang nakita nilang nakaharang sa daraanan. Parang hinahatak ng malakas na enerhiya ang bato ng kwintas ni Marcos papunta doon sa lalaki. Nakumpirma ng binata na ito nga ang kanilang hinahanap dahil napansin nito ang figura ni Drogo sa likuran. Akmang susugod na sana si Marcos nang bigla nitong marinig ang boses ni Drogo. Sandali lang, Marcos. Hindi basta mambabarang ang isang to. May kakayahan siyang magbato ng malediksyon. Magdahan-dahan ka. Baka imbes na mapunta sa akin ang kaluluwa mo, magpalutang-lutang ito sa kawalan. Wika ni Drogo. Sa mga hindi nakakalam, ang malediksyon ay isang uri ng kakayahan ng mga sinaunang wikan. Kaya nitong magbigay ng sumpa sa isang tao na hindi gumagamit ng anumang bagay mula sa kanyang biktima sa pamamagitan lamang ng bulong sa hangin. Bigla namang natigilan si Marcos na tila pinag-iisipan ang sinabi ng gabay. Ngunit kagaya dati, wala itong pakialam sa mga mangyayari. Bigla nitong sinugod ang lalaki na labis namang ikinagulat ni Omar. Marcos! Anak nang, bumalik ka dito! Luciano, wala ka bang gagawin? Tanong ni Omar. Hayaan mo siya. Panoorin mo lang ang mga mangyayari. Dahil kahit ako, hindi mapipigilan ng taong yan. Tugon ni Luciano. Naupo ito sa sulok habang pinapanood si Marcos. Nagulat naman ang lalaki dahil hindi nito inakalang susugurin siya ng binata gamit ang pisikal na lakas. Hindi ito nakaalis sa kinaroroonan dahilan para tamaan siya ng suntok mula kay Marcos. Tumalsik ito ng malayo at medyo natagalan bago makabawi. Napatayo naman si Luciano dahil ang buong akala nito nanalo na si Marcos. Ngunit unti-unti itong tumayo. Nagulat sina Omar dahil wala man lang itong natamong pinsala. Hindi ko inaasahan ang ataking yon. Pero mukhang maaaliw ako sa grupo niyo. Ikaw ba ang anak ni Rodrigo? Naparito sana ako para magpatid ng mensahe sa inyo. Pero may mga nangahas na lumaban at pigilan ako sa baryong ito. Kaya wala akong nagawa kung hindi pagtanggol ang sarili ko. Wika ng lalaki. Biglang nanlamig si Omar dahil nakilala nito ang boses ng lalaki. Ang lalaking yan, kanang kamay ni Lutchibar. Ang pangalan niya. Amel! Walang yaka talaga. Pati ang mga walang kamuwang-muwang na tao, dinamay mo pa! Nanlaki ang mga mata ni Omar nang marinig ang pamilyar na boses. Maging si Luciano ay biglang napaangat ng tingin. Nakita ang isang lalaking nakasuot ng pulang kamisetang walang manggas. Balot ng tattoo ang braso nito at napakahaba ng buhok. Amang Rodrigo! Wika ni Omar. Huwag mo nang itanong kung ano ang ginagawa ko dito, Omar. Dahil alam mo sa sarili mo ang dahilan. Ayan, nakatayo sa harapan nyo.
Tugon ni Rodrigo, ang tatay ni Marcus. Bakit? Bakit ba laging napuputol ang sasabihin ko dito? Masaya ako makita ka, Manong Rodrigo. Pero anong ginagawa mo dito? Tanong ni Omar. Gaya ng sinabi ko, dahil sa taong yan, kung bakit ako nandito. Luciano, anong ginagawa mo? Bakit hinahayaan mo lang na makipaglaban itong si Marcos? Tugon ni Rodrigo. Napakamot naman ng ulo si Luciano. Para namang hindi mo kilala ang anak mo, Amang. Hindi ko mapipigilan ng isang yan. Kung matigas ang ulo mo, mas matigas yung ulo ng anak mo. Pabulong na wika ni Luciano. Ibinaling naman ni Rodrigo ang tingin sa anak na nooy nag-uusal ng dasal na pang-atake. Marcos, tumigil ka ha? Hindi mo kakayanin ang lakas ng taong yan. Napalingon si Marcus. Ngumiti ng nakakaloko. Pwede ba, tanda? Huwag kang makialam. Ang tagal mong nawala tapos ngayon, kung kailan ako nagsasaya, doon mo ko aawatin. Tugon ni Marcus. Sabi ko sa'yo, Manong hindi mo maaawat ang taong yan. Wika ni Luciano. Napailing naman si Rodrigo. Kaagad binato ng dasal na panggapos si Marcus. Luciano, damputin mo ang batang yan at ilayo dito. Wika ni Rodrigo. Kaagad naglakad papunta sa kinaroroonan ni Marcos si Luciano. Ngunit nang malapit na ito, bigla namang nakalas ang dasal na ibinato ni Rodrigo. Ay tanda, pwede bang wag kang makialam? Wika ni Marcos. Nagulat si Rodrigo sa naging pagbabago ng lakas ni Marcos. Malaki na ang tinaas ng level ni Marcus simula nang mawala ka, Manong. Hindi na siya ang batang iniwanan mo na kaya mong pagsabihan at mapipigilan. Wika ni Luciano. Alam kong darating ang oras na ito. Natutuwa ako dahil umunlad ang anak ko sa larangang pinamana ko sa kanya. Tugon ni Rodrigo. Hindi ba napakagandang tignan? Muling nagkita ang mag-ama. Sakto ang plano ko. Hindi ko alam na napakahina pala ng utak mo, Rodrigo. Hindi mo man lang naisip na ipinatid kita sa sarili mong patibong. Wika ng lalaking si Amel. Naputol ang pag-uusap ng tatlo nang biglang kinumpas ni Amel ang kanyang kamay. Nagdilim ang paligid at tila huminto ang takbo ng oras. Biglang lumitaw si Drogo sa harap ni Marcus. Ay, kutong lupa. Sa pagkakataong ito, makinig ka sa tatay mo, Marcus. Hindi mo kakayanin ang lakas ng isang to. Biglang natigilan si Marcus dahil seryoso ang mukha ni Drogo. Kagad umatras ang binata. Nalabis namang ipinagtaka ni Rodrigo dahil nakinig ito sa sinabi ng gabay. Ano bang meron? Bakit ba ayaw niyo ako makasagupa ang isang yan? Tanong ni Marcus. Mamaya ko na ipapaliwanag sa'yo. Sa ngayon, umatras ka na muna. Tugon ni Drogo. Bigla nitong ibinuka ang mga pakpak para magsilbing pananggalang sa anumang ataking ibabato ni Amel. Mabilis namang hinila ni Luciano ang binata. Sa pagkakataong iyon, sumunod naman ito. Matapos masiguradong malayo na si Marcus, kaagad nagpakawala ng malakas na enerhiya ang nilalang
dahilan para lalong mapalayo sa kanya ang mag-ama. Kasabay nito, naramdaman din ni Marcos ang malakas na enerhiya. Lumalabas sa suot niyang medalyon. Sumasagot ito sa pulso na enerhiyang inilalabas ni Drogo. Kaya hindi mo pwedeng labanan ang isang yan. Dahil hindi siya pangkaraniwang tao. Oo, malakas ka. Pero mas malakas ang demonyong nakipagkasundo sa kanya. Si Amel ang bunga ng kasunduan ni Luchibar at ng isang malakas na demonyo. Naparito siya para tuluyang ubusin ang mga taong narito. Wika ni Rodrigo. Dagdag pa nito, sa bawat tao o nilalang na mapapatay nito, lalong lumalakas ang kapangyarihan ni Amel. At sa oras na isang celestial o demonyo ang mapatay ng nilalang, unti-unti siyang lumalapit sa pagiging immortal. Nagulat si Marcos at Omar sa sinabi ni Rodrigo. Hindi nito akalain na yun pala ang totoong pakay ni Amel, ang lipunin ang lahi ni Rodrigo. Anong nangyari kay nanay? Wala na ba talaga siya? At bakit nandun siya sa impyerno, tay? Tanong ni Marcos. Pinili kong ikulong ang nanay mo sa impyerno para maprotektahan siya laban kay Luchibar. Sa oras na makuha nito ang kaluluwa ng iyong ina, makukumpleto na ang kanyang pag-aalay at hindi na mapipigilan ang pagiging immortal ng taong yon. Wika ni Rodrigo. Dito unti-unting naunawaan ni Marcos ang lahat. Kahit papano, nakaramdam ito ng pag-asang makakasama muli ang kanyang ina. Biglang natigilan ang lahat nang maramdaman ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa pananggalang na ginawa ni Drogo. Unti-unting humupa ang usok at alikabok. Tumambad sa mga ito ang nakakabulag na liwanag mula sa gabay. Nanlaki ang mga mata ni Marcos nang unti-unting lumabas ang 4 na malalaking pakpak. At kagaya ng lawin, nagbago ang kulay ng baluti ni Drogo. Maging ang dating anyo nitong dragon, napalitan ng maamong muka ng isang lalaking may gininto ang buhok. Nagliliwanag din ang selyo sa kanang palad ng binata. Kasabay nito, ang biglaang pagpintig ng medalyong suot. Nakaramdam ng kakaibang kapangyarihan si Marcos. Kahalintulad ito ng pakiramdam nung bata pa siya at yakap-yakap ng kanyang ina. Walang ano-ano, narinig nito ang isang pamilyar na boses sa kanyang isipan. Sa wakas, muli tayong nag-usap, anak ko. Matagal na panahon kong inintay na muli kayong magkita ng iyong ama. Ito lang ang paraan para mawasak ang selyong nakaharang, para makausap kita sa pamamagitan ng gabay na kinilala mo bilang Drogo. Nagkaroon ako ng pag-asa na muling makabalik sa aking katawan. Napagtanto ni Marcos na ang naririnig, walang iba kung hindi ang boses ng kanyang ina. Hindi nagsasalita si Marcos, ngunit nababanaag ni Rodrigo ang ngiti sa labi nito. Alam kong nauunawaan mo na ang lahat, Marcos. At sana, nawala din ang galit dyan sa puso mo. Pasensya na kung matagal kong itinago sa iyo ang katotohanang buhay pa ang iyong ina. Wika ni Rodrigo. Napalingon si Marcos sa ama. Mamaya na po natin pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan. May laban pa tayong kailangan tapusin. Kailangan ni Drogo ng tulong ko. Tugon ni Marcos. Marami itong naglakad papunta sa gabay at tumayo sa tabi nito. Ngayon nauunawaan mo na kung ano ang totoong naganap. Sana lang hindi ka nagtanim ng galit sa akin ng mga panahong nagkukunwari ako bilang demonyo.
Kinakailangang gawin ang bagay na yon para protektahan kayo ng iyong ina. Nga pala, hindi Drogo ang pangalan ko, kung hindi Rafael. Pero gusto ko ang palayaw na binigay mo sa akin. Wika ni Rafael, ang gabay na arkanghel. Ang totoo, may hinala na ako tungkol sa totoo mong pagkakakilanlan. Hindi ko lang makumpirma pero ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Tungkol naman sa hindi mo pagsabi ng katotohanan, nauunawaan ko. Kaya wala kang dapat alalahanin. Maganda ka na. Kailangan pa nating harapin si Amel. Tugon ni Marcus. Kagad inilabas ni Rafael ang kanyang sandata. Ito ay nagbabagang sibat na may 2 talim. Nang mga sandaling iyon, nilabas din ni Amel ang totoo nitong anyo. Isang malaking nilalang na may 4 na kamay. Ang ulo nito ay punong-puno ng sungay. Kulay pula ang balat na tila ba naluto sa matinding apoy. Itinarak ni Rafael ang hawak na sibat sa lupa. Biglang pumaibabaw ang malakas na enerhiya na nagsisilbing pananggalang sa paligid ni Marcus. Kailangan kitang protektahan. Kaya pasensya ka na kung ikukulong kita sa pananggalang. Panoorin mo kung paano kong paparusahan ng isang demonyo. Wika ni Rafael sabay bunot ng kanyang sibat. Tumalon ito pa ibabaw. Inihagis ang sandata sa kalangitan. Pinaglapat ang 2 palad na animoy nagdarasal. Biglang bumulusok pa ibaba ang malakidlat na sibat. Sobrang bilis ng pangyayari. Kaya naman hindi namalayan ni Amel na tumarak na ito sa kanyang katawan. Napagtanto niya lang ang lahat nang maramdamang hindi na siya makagalaw. Anong ginawa mo sa akin? Walang kwentang anghel. Wika nito habang pilit na binubunot ang sibat sa kanyang katawan. Huwag mo nang subukan dahil hindi mo magagawang bunutin ang sibat ni Longinus sa katawan mo. Sa oras na itarak ng isang dibino ang sibat na yan, iisa lang ang kakahantungan mo. Yon ay ang kamatayan. Napasigaw si Amel. Dahil sa galit, hindi nito akalaing ganong kalakas ang nilalang na gabay ni Marcus. Sa ngayon mananalo ka. Kaya namnamin mo ang tagumpay na yan. Dahil hindi magtatagal, malalaman ni Lutchibar ang pangyayaring ito. Matutunton niya ang kinaroroonan ng iyong ina. Wika ni Amel. Ikinumpas ni Rafael ang kanyang kamay at isa pang sibat ang tumusok sa katawan ni Amel. Sa bisa ng kapangyarihang iginawad ng amang may likha, pinapatawan kita ng habang buhay na kamatayan. Hindi na makakabalik sa mundo ng mga buhay ang iyong kaluluwa, maging sa langit o impyerno. Hindi ka maaaring pumunta. Magpapalutang-lutang ka sa kawalan hanggang sa kusang matunaw. Magaganap ito sa iyo ng paulit-ulit habang nabubuhay ako. Wika ni Rafael. Matapos itong magsalita, kagad nalagutan ng hininga si Amel. Inakala nilang tapos na ang lahat, kaya kampanting naglakad palayo si Marcus. Ngunit nakakailang hakbang pa lang ang mga ito. Bigla na namang nakaramdam ng malakas na bugso ng enerhiya na nagmumula sa kalaban. Inakala mong ganun lang kabilis na magapi ang isang kagaya ko. Pasensya na, pero nagkakamali ka.
Nilingon ni Marcos ang kalaban. Nanlaki ang mga mata nito dahil nanatiling nakatayo si Amel. Ni isang galos, walang natamo. Bagaman kitang-kita kung paanong tumagos ang sibat, nanatili itong buhay at sa pagkakataong iyon, wala na ang katawang demonyo nito. Anong nangyari? Akala ko ba napatay mo siya? Tanong ni Marcos sa gabay. Oo. Nagawa ko ng patayin ang demonyong nasa katawan niya. Pero hindi ang pisikal na katawan. Ang kakayahang taglay ng sibat ni Longinus ay pumatay ng espiritual na katawan. Pero hindi ang pisikal. Ito na ang pagkakataon mo na ipakita sa kanya ang iyong lakas. Wika ni Rafael. Kung ganon, matitikman ng taong tuwang parusa na dulot ng medalyon ng 7 arkanghel. Hinawakan ng binata ang medalyon. Nagsimulang mag-usal ng mga dasal. Unti-unting nabubuhay ang mga hawak na gamit. Laking gulat ni Rodrigo at ng ilan sa mga kasama dahil unti-unting naglilitawan ang imahen ng mga nilalang na gawa sa gintong liwanag. 7 gininto ang figura ang lumitaw sa likod ng binata. Nagsama-sama ang mga ito. Pumasok sa katawan ni Marcos. Kakaibang lakas ang naramdaman ng binata ng mga sandaling iyon. Magaan ang pangangatawan. Pakiramdam nito, kaya niyang talunin ang sino mang makakalaban. Ipinaglapit ng binata ang 2 kamay. Nagliwanag ang mga dasal na nakaukit sa kanyang braso. Isang sandata ang lumitaw sa anyong gininto ang liwanag. Wala itong eksaktong anyo, ngunit naaaninag ang figura. Isang espadang gawa sa purong dibinong enerhiya. Mabilis itong hinawakan ni Marcos. Sinugod niya si Amel. Nagsalpukan ang 2. Ngunit naramdaman ng kalaban ang kakaibang lakas ng binata. Alam nito sa sariling katapusan niya na mabibigo siya sa kanyang misyon. Kaya naman nagpa siya itong magpatiwakal at idamay si Marcos. Hindi may tatanggi na wala akong panama sa'yo dahil kakampi mo ang nasa itaas. Kaya idadamay na lang kita sa sasapitin kong kamatayan. Wika ni Amel, sabay yakap sa katawan ni Marcos. Nag-usal ito ng mga dasal. Pamilyar sa binata ang mga ito. Walang iba, kundi ang susi ng dasal ng Metatron. Biglang bumulusok ang malakas na kidlat mula sa kalangitan. Tumama ito sa kinaroroonan ng 2. Napasigaw si Rodrigo sa pag-aakalang katapusan na ng anak. Ngunit nagulat ito dahil hindi niya narinig na sumigaw si Marcos. Ilang sandali pa ang nakalipas ay humupa na ang alikabok at apoy na dulot ng malakas na boltahe ng kidlat. Nanlaki ang mga mata ni Rodrigo nang makita ang anak na nakatayo. Pasensya ka na, Amel. Hindi ko nasabi sa'yo, no? Si Arkanghel Metatron, isa sa 7 arkanghel na nasa loob ng medalyon kong hawak. Kaya walang epekto sa akin ang kidlat. Wika ni Marcos habang pinagmamasdan ang katawan ni Amel na natutupok ng sariling atake. Napangiti naman si Rodrigo dahil nagawa ng anak na mapagtagumpayan ng unang laban sa malakas na kalaban. Binabati kita, Marcos. Nagawa mong manalo laban sa isang demonyo. Pero hindi pa natatapos ang lahat dito. Sa mga sandaling ito, alam na ni Lutchibar ang mga nangyari. Lalo na ang pagkamatay ng isa sa kanyang mga galamay. Wika ni Rodrigo. Alam ko, Tay. Hindi magtatagal mahanap na tayo.
Kaya kunin na natin ang pagkakataon na makuha si nanay sa kinaroroonan niya at mailagay sa pangalaga natin. Paniguradong alam na din ni Lutchibar na ikinulong mo siya sa impyerno. Ihanda mo ang sarili mo dahil paniguradong mag-asawang sampal ang ibibigay sa iyo nun. Tugon ni Marcos. Matapos ay pansamantalang nagpaalam ang tatlo kay Omar. Nagbalik ang mga ito sa tahanan ni Rodrigo kung saan nakalagak ang katawan ni Marieta. Pagkarating sa lugar, hindi na nag-aksaya ng panahon ng matanda. Dali-dali nitong tinanggal ang selyo, binuksan ang nicho ng asawa. Nanlaki ang mga mata ni Marcos nang makita ang tila natutulog na katawan ng ina. Ni minsan ay hindi ito nabahiran ng pagkatanda. Nanatili ang itsura nito mula ng huling masilayan. Maaari ko bang mahiram ang medalyon mo, Marcos? Kakailanganin natin yan para muling tawagin ang iyong ina. Wika ni Rodrigo. Inabot naman ni Marcos ang medalyon sa ama. Kinausap ang ina. Sandaling panahon na lang, Nay. Makakaalis ka na rin sa kinaroroonan mo. Sa wakas, masasapok mo na din si tatay. Wika ni Marcos. Napailing na lang si Rodrigo. Sinimulan ang ritual ng pagtawag sa kaluluwa ni Marieta gamit ang mga dasal ni Arkanghel Azrael. Sa mga hindi nakakalam, ang Arkanghel na ito ay tagapangasiwa ng mga namatay. Siya ang naghahatid sa mga ito sa huli nilang hantungan dahil isa sa 7 gabay ng 7 Arkangheles. Nagagawa itong tawagin ni Rodrigo. Tumambad sa harapan nila Marcos ang isang anghel na nakasuot ng itim na balabal. May hawak itong karet na may 2 talim sa kanang kamay at timbangan naman sa kaliwa. Anong may paglilingkod ko sa inyo, Amang Rodrigo? Tanong ng Arkanghel. Nagulat naman si Marcos dahil nagagawang utusan ng kanyang ama ang mataas na uri ng celestial. Hindi may paglilingkod, dakilang Arkanghel. Maipapakiusap ako. Nawa ay mapagbigyan mo. Tugon ni Rodrigo habang nakayuko. Magsalita ka, lingkod ng ama. Muling wika ng Arkanghel. Kailangan kong ibalik sa katawang ito ang kaluluwa ng aking asawa. Maaari mo bang buksan ang lagusan ng impyerno para sa akin? Panandali ang nabalot ng katahimikan ng paligid. Biglang itinutok ni Azrael ang kanyang karet kay Marcos. Nasa kamay ng binatang ito ang selyo. Bakit hindi siya ang utusan mo? Napaangat ng tingin si Marcos. Nagulat sa sinabi ng Arkanghel. Teka, bakit ako? Hindi ko alam yung gagawin ko dito, Tay. Tugon ni Marcos. Minsan mo nang nabuksan ang trangkahan ng impyerno nang papasukin mo ang mga sundalong demonyo. Kaya alam kong magagawa mo uli yon, Marcos. Isipin mo lang ang kinaroroonan ng iyong ina. Pakiramdaman mo ang kanyang aura. Paniguradong magagawa mong iduktong ang tanikala ng buhay sa kanyang kaluluwa. Wala na tayong oras, kaya huwag ka masyadong maraming tanong. Huminga ng malalim si Marcos. Inilapat ang kamay na may nakaukit na selyo sa dibdib ng ina. Ipinikit ng binata ang mga mata. Pinakiramdamang mabuti ang paligid, sabay banggit ng pangalan ng kanyang ina. Nakita nito si Marieta na naglalakad. Naramdaman din ng ina ang kanyang presensya. Inunat nito ang kamay. Lumabas mula sa kawalan ang kulay gintong kadena. Hinawakan nito ni Marieta. Unti-unti siyang hinatak pa ibabaw hanggang sa muli nitong nasilayan ang pakpak
ng napakagandang liwanag na mula sa papasikat na araw. Unti-unting bumangon si Marieta. Ang unang nakita nito ay ang mukha ni Marcus. Napangiti ang ginang. Walang pagdadalawang isip na niyakap ang anak. Ikinagagala kitang makita, anak ko. Alam kong darating ang araw na to. Wika ni Marieta. Matagal ko din pong inantay ang pagkakataong ito, Nay. Pero pasensya na. Hindi ito ang tamang oras para magdiwang tayo. Makakapag-antay ang lahat ng yan sa oras na matapos natin ang mga problema. Tugon ni Marcus. Alam ko, anak, at mukhang may kailangang managot sa pagkakakulong ko sa impyerno. Muling wika ni Marieta habang dahan-dahang lumilingon kay Rodrigo. Pasimple itong naglakad palabas ng mausoleo, ngunit kagad itong napahinto nang tawagin ni Marieta. Rodrigo, bumalik ka dito! Dahan-dahan itong lumingon. Lumapit papunta sa asawa. Ay, pasensya ka na, Marieta. Pero yun lang kasi yung alam kong paraan para maitago ka kay Lutchibar. Alam kong mahanap ka niya sa mundong to. Kaya nilagay kita sa lugar kung saan hindi siya maghihinala. Pagpapaliwanag ni Rodrigo. Alam ko, at hindi ako nagagalit. Nauunawaan kong ginawa mo. Pero sana nag-abiso ka. Alam mo bang napakainit sa lugar na yun? Wika ni Marieta. Biglang napangiti si Marcus. Siguro mag-ayos sa po muna kayo, Nay. Kailangan bumawi ng lakas ng pisikal mong katawan. Naganda na ng agahan si Mang Ben. Wika ni Marcus. Inakay ng mag-ama si Marieta papunta sa loob ng tahanan. Nanlaki ang mga mata ni Mang Ben nang makita itong buhay. Senyora Marieta, ikaw ba talaga yan? Tanong ni Mang Ben. Halos mabitawan nito ang dalang mangkok na sabaw nang makita ang ginang. Ako to, Mang Ben. Ikinagagala kitang makita. Tugon ni Marieta. Hinimatay ang matanda. Hindi nito lubos akalain na muling makikitang buhay si Marieta. Pinagmamasdan ni Marcus ang ina habang kumakain. Nanlalaki ang mga mata nito dahil parang barakong gutom na gutom si Marieta. Nakataas pa ang paa nito kung kumain habang sarap na sarap sa paghigop ng mainit na sabaw. Anay, dahan-dahan lang po, baka mabulunan kayo eh. Wika ni Marcus. Pasensya ka na, anak. Alam mo namang ilang taon akong nasa impyerno eh. Hindi masarap ang pagkain dun. Kasalanan to ng ibang tao dyan eh. Tugon ni Marieta habang nakatitig kay Rodrigo. Huwag mo nang sisihin si tatay, Nay. Naiintindihan ko naman kung bakit niya ginawa yun eh. Para din po sa iyo yun at para sa nakararami. Wika ni Marcus. Kung hindi ko ginawa yon, ay malamang ubos na tayong lahat. Wala ka nang higuping mainit na laswa. Wika ni Rodrigo. Hindi ko akalaing aabot sa ganitong punto si Lutchibar. Mali talaga ang hinayaan mo siyang mabuhay, Rodrigo. Wika ni Marieta. Alam ko, Marieta, sino ba namang mag-aakala na hahangarin ng taong yon ng maging immortal? Ni sa inagap, hindi ko talaga inaasahan na magkakaganito siya. Wika ni Rodrigo. Wala na tayong magagawa, andyan na yan eh. At isang malaking banta ang taong yon sa kaligtasan ng lahat. Nay, ngayon nandito ka. Maipapakilala ko sa'yo. Pag-uusap ng tatlo. Inalabas ni Marcus ang medalyon ng 7 arkanghel. Lumitaw mula sa tabi niya si Drogo.
Kumusta, Marieta? Ikinagagala kitang makita. Nagulat si Marcus dahil si Drogo ang lumitaw sa halip na si Rafael. Anak nang, ano bang ginagawa mo dito? Nasa si Rafael. Huwag mong hanapin ang nilalang na yon. Wala yun dito. Makontento ka kung sinong nakikita mo. Wika ni Drogo. Tama si Drogo, anak. Nagpapakita lang si Rafael sa oras na kailangan mo siya. Si Drogo ay isa pang katauhan ng gabay ng medalyon. Ikinagagala kitang makita muli, Drogo. Wika ni Marieta. Bueno, Nay. Dahil nandito na uli kayo, ibabalik ko na po sa inyo yung medalyon nyo. Tugon ni Marcus. Hindi na kailangan, anak, dahil ikaw na ang bagong nagmamay-ari nito. Pinamana ko yan sa'yo kaya gamitin mo at ingatan. Wika ng ina. Sa kalagitnaan ng masayang pag-uusap, muling nagsalita si Drogo. Malapit lang sa kinaroroonan natin sa Lutchibara. Alam kong anumang oras, maaari siyang sumugod. Kaya kailangan mong bumawi ng lakas, Marcus. Masyado mong nagamit ang enerhiya mo nung nakaraang labanan. Update lang mga kabayan, last 2 episodes tayo. Ang ibig mong sabihin